baliktarin ang tagsunod, hanggat ang nag-aharing-huri ang kakapal ng mukha. Lahat ng meron tayo dito sa lipunan, Hindi kayo exempted sa pwedeng reklamo. gawa. Makakapasok ba kayo dyan sa Korte Suprema, sa inyong mga opisina, kung wala kayong mga suot? At siyempre, ang lahat ng nakikita natin dito mula sa mga manggagawa. Ilan na? 90%. Isama natin itong mga medical guests. Taong bayan ang papasweldo dyan! 8%. Na kung saan sila yung mga doktor, guro, no? Na kung di dahil doon sa mga guro, wala kayong ganyang klaseng degree. Kahit yung mga pulisan lang dito kayo, kung di dahil sa mga guro, hindi kayo magiging pulis dahil dadaan kayo sa mga eskwelahan para kayo bago kayo makapagtapos. Kaya, itong 90% ito, at ang 1% ay itong pambansang burgesya na siyang lokal, ng mga negosyante na kasama rin sila pagsasamantalahan, ito yung pinagsasamantalahan ng mga nag-aaring uri. Ang kakapal ng mukha, lahat ng meron tayo dito sa lipunan ay ang lumika ay walang iba, kundi yung nabanggit natin doon sa ilalim ng tagsulok. Tapos ganito ang ginagawa ninyo sa amin. Kaya dapat baliktarin ang tagsulok hanggat ang nag-aharing-uri ang nasa ibabaw ng tagsulok at hindi makauri ang nasa ibabaw ng tagsulok. Tiyak na patuloy na dadanas sa matinding kahirapan ang mamamayang Pilipino. Kung hindi tayo susundin, kinakailangan ipunin natin ang ating lakas. Nasa atin ang dami. Kailangan lamang tayo magkaisa. Pero ginagawa nila, pinaghahati-hati tayo dahil 1% lamang sila. Sa atin sila kumukuha ng lakas. Kung di natin sila bibigyan ng lakas, hindi sila magtatagumpay. Bilang ulit sa saligang batas, malinaw na sinasabi sa kanyang mga kataga, the sovereign, the Filipino people. Ibig sabihin, mas makapangyarihan ang mamamayan sa Kongreso, sa Senado, sa Supreme Court, sa Nasyonal Gobyerno. Kaya pinapaalala sa ating konstitusyon na dapat tayo gamitin natin ating kapangyarihan upang panagutin ang mga magnanakaw sa gobyerno, ang lahat na nagsasamantala sa taong bayan, at tiyak na tayo magtatagumpay. Muli, isang mapagpalayang araw sa ating lahat. Mabuhay ang nakikibakang mamamayan. Convict! Convict! Convict sa Aragao! Convict! Convict sa Aragao! Convict! Convict! Convict sa Aragao! Convict! Convict! Convict sa Aragao! Ngayon naman, tinatawagan natin si Colex Suliman mula sa Bunyog, pagkakaisa. Marcos Singilin! Duterte panagutin! Yan, mga kababayan! Nasa harap tayo ng Korte Suprema. Ang nakalagay dyan, Supreme Court. Pero hindi ibig sabihin, sila ay nakakataas sa taong bayan. Na sila ay nakakataas sa mga co-equal branch ng gobyerno, kagaya ng executive at ng Kongreso at Senado. At lalong, hindi sila nakakataas sa kagustuhan ng taong bayan. Supreme Court, ang trabaho ninyo ay intindihin, ipaunawa ang laman ng konstitusyon. Pero hindi trabaho ng Korte Suprema ang mag-imbento. Hindi kayo mga inventor ng batas. Hindi nyo trabaho ang dagdagan ang kung ano ang sinasabi ng ating saligang batas. Sa impeachment ni Sara Duterte, maliwanag ang naging hatol ng mga maestrado ng Korte Suprema. Dinagdagan ninyo ang konstitusyon. Yung wala sa konstitusyon, dinagdagan itong mga maestrado. Dahil yung mga COMELEC ang COMELEC dagdag bawas.
Diba ang Comelec dagdag bawas? Tama, tama. Itong Korte Suprema, dagdag ng dagdag. Ang tanong lang naman dyan, hindi natin iwasan magtanong, magkano? Ano ang kapalit? Pera, pera. Pagdagdag ninyo ng probisyon sa konstitusyon. Pera. Pero nagbubulag-bulagan ang mga maestrado ng Korte Suprema sa espiritu at esensya ng ating saligang batas. Ano ang esensya na yan? Pananagutan, sa English, accountability. Pananagutan at accountability. Forthwith, agad-agad, immediately. Pero yan ay hindi naiintindihan. Akala ko, si Chief Escudero lang at yung mga senator ang Yan hindi ang tindihan ni nakakaintindi. Escudero. Kahit pala ang mga maestrado ng Korte Suprema na matataas ang mga pinag-aralan, ang pinaka-basic ay hindi nila naiintindihan. O kung naiintindihan man nila, ay ayaw nilang intindihin. Dahil sa pera. Nananawagan tayo sa Korte Suprema. Itama ninyo ang desisyon ninyo. Itama ninyo ang desisyon ninyo. O, resign! Panawagan ko po yun ha, ewan ko sa inyo. Pero tandaan niyo yan. Sinasabi rin ng ating konstitusyon, ang Korte Suprema, ang mga maestrado ng Korte Suprema ay hindi exempted sa impeachment process. So mga maestrado ng Korte Suprema, mag-intay-intay lang kayo. Hindi kayo exempted sa pwedeng reklamo ng impeachment na irereklamo sa inyo ng mga Pilipino naghahanap ng accountability. So sa parte po ng Bunyog, kami po ay nakikisa sa anumang laban ng mamamayan para sa pagpapanagot sa mga kurap at iwali ng bayan kagaya ni Sara Duterte. Mabuhay tayo lahat mga kababayan. Yes! Marcos Sigiling! Duterte Panagutin! Marcos Singilid! Sara Litisi! Sara now! Sara Litisi! Sara now! Ngayon naman sa putong ito, para sa isang kultural na pagkatanghal, tinatawagan natin sina Jolo Pavilion at Honey Canieto mula sa Agham Kultura. Convict! Convict! Convict Sara now! Mic check, mic check. Convict! Convict! Convict Sara now! Convict! Convict!